automatic works, Ford Escape, naka-check engine, 2006 na to, 2004. Natin sa ano, tingnan natin. Sa scanning kasi mga sir, wala siyang year model, 2.0 lang siya, Escape, Tribute, Maverick. So, ang sinabi ng customer, ang problema daw sa kanya, namatayan daw sila ng ilang beses na sa traffic o sa takbo, namatayan na sila. Naka-check engine siya mga sir. So, tatanong daw nila kung anong problema. So, mga check engine, madaming ano yan, madaming pag lumabas yan, maraming tinatamaan. Mayroong mga hard trouble, may mga ano lang, kumbaga nagpapakita lang siya kasi may nabasa siya, nakamukha ng mga oxygen sensor, map sensor. Pero may mga hard trouble, mga hard fault na pag lumabas yan, tirik ang sasakyan, o di kaya hindi andar ang sasakyan, gano'n. So, may times din na walang check engine, hindi lalabas yan, hindi na rin naandar yung sasakyan. So, communication yan, hindi porket nagpakita yan, malalim na ang sira, pwede rin mababaw, pwedeng malalim. Pag hindi naman yan nagpakita, hindi na rin naandar ang sasakyan. Dapat pag andar, mamamatay din yan. So, Ford Escape, automatic. Tingnan natin. So, ito fault code ni Ford. Yan, ito yan ang fault code niya. Tingnan natin kung paano. Anong mga fault code ito. Continuous, okay. Switch on position tayo. So, yung pan pala niya, permis, nakaikot yung pan. So, binunot ko lang yung mga socket, yung tatlong socket. Kasi may auxiliary sa isa, dalawang radiator pan. Binunot natin. So, ang nangyari, nagkaroon siya ng fault code. Yan, matalino si Ford, binasa agad niya. Kasi may auxiliary siyang ginamit, isang pan, nagdagdag, ayun nagkaroon siya ng additional pan relay circuit. So, binasa niya. Nagkaroon siya ng low speed pan control, primary circuit malfunction. Ito, binasa din niya to. So, yun na napansin ko, may mga pan issues siya. Yung pan niya gumagana na pag on pa lang na susi. System 2 lane, bank 1. Oxygen sensor to mga to. Ito, Delta PFE, sensor circuit low voltage detected. Tingnan natin to kung ano to. Kasi mga Ford, iba-iba yung mga fault code nila. So, yun. Pinapicturean natin. Pag kayo magpa-scan, papicturean nyo talaga. Papicturean nyo sa customer kung anong fault code para may history sila. Time to time kung naayos man, bumalik, ganun. O makikita nila yung fault code talaga yan. Ignition kay circuit fault. May problema sa susi, mga sir. Ignition kay in circuit fault. Transmission range, circuit range fault. Transmission range sensor. Circuit in range fault. Ito sa transmission to. Kung hindi to, inhibitor switch ang problema nito. Tapos the battery voltage is too low. Ayun. Ito naman sa charging naman to. Teka lang. Sige, picturean mo muna. Ayan. So, ang malalim dito yung transmission tsaka battery kasi magkakaroon ng problema yan. Ang pangatlo, third fault sa RCM. Yan. Tingnan natin sa RCM. Walang lumalabas sa fault code. Walang lumalabas sa fault code sa RCM. So, IC, instrument cluster. So, ito yung sa susian. King, king, king. Tumutunog siya. Self-test. Ignition key, transmission range. Paganahin natin to. Ito yung transmission range Ito. Inhibitor switch yun. Park, reverse, neutral, drive, 2, 1. Malambot naman. So, baka ito ay napalitan na dati. Tapos hindi na clear. Clear natin to. Tingnan natin yung pinakamalalim kung sinong pinakababalik. So, pang-apat dito. Tingnan natin ulit. Ito, mga puro lang naman iiwan. Yung may iwan, yun yung pinakamalalim na fault code. May isa na iwan. Isa lang, isa. Onboard OBD system readiness test not completed. Back off lang yan. Yan. OBD readiness test not completed. P100. Subukan nating start. Ilang fault code ang babalik. Saksak ko lang yung pan. So, ito yung detected. Yan Nagkaroon na kasi siya nagdagdag sila dito. Kaya matalino to. Kahit sa mga ibang sasakyan, nababasa din nila yan Naka-on pa lang ang susi niyan. Yan.
Naglagay siya, gumana na kaagad. Yung auxiliary dito yan sa aircon para malamig, para hindi mababawas. Tapos ito, ganun din oh. Sa ilalim binunot lang natin. Ayan oh. Naka-on na kaagad. Ito isa ganun din. Saksak natin dalawang pan. Saksak natin to. Oh. Dalawang pan. Umandar na kaagad. So nag-cause yan ng check engine. Tapos ang oxygen sensor silipin natin. Nagpalit na yata o naglinis. Tapos basahan natin yung battery. Kasi may reading ng system voltage low. Start tayo. Baka tayo malobat. Clear natin. Start. Ayun. Wala na. Wala na ang check engine. Rev. Smooth. Isa pa. Okay, wala na. Pero lalabas yun dahil may rekta na siyang pan. At bali yung tatlo naka-rekta na siya. So wala naman na siya ditong kahit saan mo ilipat yan, hindi yun namamatay. Aircon selection lang to eh. Ito wala siya kahit pindutin mo wala. Gitna. Wala. Blower lang to. So wala na siyang check engine. Cambio natin kasi meron siya problema sa transmission. Reverse. Good naman, walang alog. Neutral, drive. Ayun lang. Yun, may alog sa drive. Eto. Dos. Drive. Neutral. Reverse. Wala namang alog. Drive lang. Ayun, may alog sa drive. Neutral. Drive. Ito hindi ito pangkaraniwan. Park. Alright. Pan, radiator pan. Pan. Add pan. Add pan. Ayun. Nagkaroon ng supply. Yung dalawa. So, okay na rin siguro pagka sira yata easy yan. Hindi na siya gagana. Sir, namamatayan daw si sir. Sabi niya, 2 beses daw. Ngayon, kuhanan natin ng voltahe kung kompleto to. Kung negative. So, ang voltahe ni sir, 14.10, malakas. Pero namatayan daw siya. So, dito naman sa sasakyan, maganda naman ang andar. Wala siyang palyaw. Maayos siyang mangandar. Tsaka permis, wala siyang sinok-sinok. Wala akong naramdaman. Ngayon, dito kasi magche-check tayo. Pero may problema din sa susi. Ngayon, tinanong natin. Ang problema niya, sir, nung namatay, nung in-start mo, no click. Wala nang click, walang crank. Ngayon, may ilaw dashboard. Maaari kasi yun, pwede sa susian o pwede sa starter. Okay, dito, pwede natin galawin to. Ayan, okay naman to. Maayos. Ayan o. Dito sa ground, galawin natin. Ayun ang ground o. Wala na. Oh. Loose connection yung ground. Ayun oh. Para matatanggal na. Kulang siya sa higpit kaya hindi siya kumagat kaagad dahil ito nahirapan siyang kumagat dito. Ayan oh. Kailangan sikipan to. Pukpukin natin to bago natin sikipan. Yung kadalasan yan, yung sa Montero na experience ko, maraming silang pinalitan ng battery, hindi sinik. Ganito nangyari. Yan, hawakan mo. Very simple. Tapos yung ibang check engine niya, ito yun. Ito, tsaka yung dalawang pan na nakalagay na mga sir. So, pagka titingnan ulit yan, pwedeng kasi ito pumunta sa ECU. Yan, pwedeng sa linya, pero ito intakto. Maring ECU control. Ito, nagdagdag lang sila ng pan. So, ito, higpitan lang natin. Yun ang sira nito. Maya. Ayan na mga sir. Yan, binaon natin. Talagang ibaon mo bago sikipan, wag sa ibabaw. Lalo mga ganito makintab. Madali ito, yan o, wala na, tigas na. So, yun lang ito, okay to, baon na baon naman to. Ito lang, so sigpit na tayo. Yan mga sir, panda rin natin. So, umandar naman siya 1 click, pero intermittent, minsan under siya na 1 click, minsan hindi. Ulitin natin paandarin.
Yung crankshaft sensor ni sir may problema, so nakaganon lang to dito. Yan. Paandarin mo ulit sir. Yung wire na to, yung i-rewire natin to. Ayan. Itong to. Minsan hindi umaandar yung sasakyan pala. Okay? Ayan o. Tingalo. Tapos pag nagalaw siya, yan, namamatay. Pusa. Start. Start. Ayan na. Ayaw na mandar. Ayan na. Ulit. Ayan, ayaw na. Okay, off mo na sir. Ayaw na mandar. Bye-bye natin to. So, pwedeng dito. O, dito hindi naman tayo gumalaw ng mga tumama dun sa ilalim. Ayan o. Tingnan natin. Baka naputol to. Ayan o. Parang putol to eh. Ayan o. Ito. Kaya minsan sir, Ito. Ito. Yung nadaanan ng pusa, minsan may natutulog dyan. Pagbukas ko niyan, may natutulog na pusa eh. Ayan. I-rewire natin to. Hindi pwede ito. I-rewire natin. So, kuhanin ko lang kung saan ang wire niyan napunta. Napunta sa ilalim eh. Gagapangin. Ayun siya mga sir. Sa gilid. Ayun. So, nagkakaproblema siya pagka nagagalaw. Hindi siya naandar. Ay, nagulat ako, hindi siya umandar kanina. Yan na. Sa ilalim na yun. Yun yung kulay asul. Yun, to. Yun siya. May saksakan. Ayan o. Ayan. Yan yung kulay asul na yan. Bunutin natin. Ayusin natin ulit. Okay. Takip pa sa catalytic. Yan ang mga sir, nakatago, tago sa ilalim, tago sa ibabaw. Yan. Yung kabila pula, yung kabila itim yun, no? Dalawang wire siya. So i-rewire natin to kasi minsan hindi siya naandar. Yan sa ilalim. Yan ang posisyon niya. Ay, mandar. Pagtusok. Hindi nahugot yung, Yan na. may parang putol yung wire. Tapos papunta diyan, i-reharness natin to. Ayun, kotse ko, nagpakabit ako ng side mirror sa kaliwa eh. Nawala yung kaliwa ko eh. Aalis na ako, yung kanan naman na nawala eh. Ang inaka ako, mga walang nga talaga tao rito. Yun mga sir, so ito, naputol na natin, tapos nilagyan na natin ng maayos na wirings, tapos tinali na natin sa crankshaft sensor. Yun ang pinaka major issue. Ayan o, nilagyan na natin ulit papunta doon sa ilalim. Sir, paandar sir, kasi pag ito nagalaw lang ng konti kanina, patay na siya. Sige, start. Yun, one click na. Kahit ito galawin natin, wala nang problema yan. Ayan. Kahit galawin natin to, wala nang problema. Hanggang dito yan, sa wire na to. Okay, smooth issue. Ayos na yan. Sir, yan mga sir, ito na final. Pagkatapos natin, may puso po. Pagkatapos natin, gawin yung crankshaft wire. Ayan na, final. Start. One click. Wala nang check engine, naka one click. Yun, umaandar na, oo. Maganda naman andar. Walang inig, walang palya. Binuksan natin to lahat. Nagpalit na rin si sir na ito. Tinatingnan lang niya lahat yung spark plug. Tapos high tension, kasi nagpalit na siya ng high tension. Tapos ito nakita natin, malaki discrepancy nito, maluwang kanina. Talagang hindi siya masikip, hindi mahigpit. Tapos sa ilalim, yun lang nakita natin. Tapos ito, magti-check engine talaga yan dito. Kasi naglagay sila ng auxiliary. Okay na yan. Tapos na to. Ang pinaka main kasing problema, yun lang ito, major problem. Kasi namamatayan sila. Alright.